Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. ICC Chief Prosecutor pinatatanggal ng kampo ni FPRRD dahil sa conflict of interest. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Umapela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Appeals Chamber. Natanggalin ang tumatayong Chief Prosecutor na si Karim Khan dahil umano sa conflict of interest. Sa dokumentong inihain ng Defense Team Lead Counsel de Duterte na si Nicholas Kaufman, tinukoy niya pagiging lawyer for hire ni Khan noong 2021 nang irepresenta nito ang mga biktima sa umanong war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte, bagay na isa raw mabigat na conflict of interest. Ito ay dahil na maging Chief Prosecutor si Khan noong June 2021 ay kasama sa kanyang mandato ang magganap ng exculpatory evidence o ebidensya maaaring magpalinis sa pangalan ni Duterte, bagay na hindi naman papabor sa interes ng mga biktima ng war on drugs na kanyang nirepresenta noon. Dahil dito sang-ayon daw ito sa Rule 34 na Rules of Procedure and Evidence ng ICC na ito ay maaaring maging isang ground for disqualification lalo kung maapekto ng impartiality o pagiging patas ito na sinasabi rin sa Article 42 ng Rome Statute. Kabilang din sa dokumento ang pag-question sa high moral character ni Khan na umano'y naharap sa alegasyon ng sexual assault laban sa isang staff na nagugat sa kanyang leave of absence noong Mayo. Mababatid naman noong Hunyo ay nireject ng ICC ang unang apela ng defense team ni Duterte na i-disqualify ang dalawang judge na mangunguna sa pagdidig ng kanyang kaso. Samantala nakatakda naman sa September 23 ang unang pagdidig sa dating Pangulo kaugnay sa sinampang crime against humanity. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DepEd, iniimbestigahan na ang shooting incident sa loob ng paaralan sa Nueva Ecija. Yan ang MBC TV Network News ni Grace Sansano. Naglabas na ng official statement ang School Division Office ng Nueva Ecija Department of Education makaraan ang malagim na shooting incident na kinasangkutan ng isang grade 10 student at ang manoy boyfriend nito kahapon ng umaga sa loob ng classroom ng 15 years old na estudyante. Sa official statement, nakasaad ang pagkondena sa malagim na insidente. Kanila ring tiniyak na sisiguraduhin ipapatupad ang safety at seguridad ng mga mag-aaral, guro at personnel. Ang act of violence sa loob ng school premises ay hindi raw katanggap-tanggap, lalo pat itinuturing na friendly environment place ang mga paaralan. Magsasagawa rin ang Department of Education ng investigasyon upang alamin at kung sino man ang accountable sa nasabing insidente. Katuwang dito ang PNP. Binigyan din ng psychological at critical stress debriefing na ang mga apektadong mag-aaral at personnel staff. Pag-aaralin din daw ang pagtatalaga ng maayos na security protocols sa mga school premises. Pumasok sa loob ng paaralan at classroom ng biktima ang naturang suspect na umano'y girlfriend o boyfriend nito habang tinangkarin na kanyang kausapin ang biktima. Subalit isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng classroom na nagtamo ng tama sa leeg mula sa bala ang biktima at saka nagbaril umano sa sarili ang suspect. Bagamat isolated case ang pangyayari, ikinakalungkot ito ng marami dahil nga hindi katanggap-tanggap ang ganitong mga insidente. Sa ngayon, ayon sa Chief of Police ng bayan ng Santa Rosa na si Major Willard Dulnuan ay nananatili na nasa pagamutan at kritikal ang dalawa habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa MBC TV Weather Update, Bagyong Padol sa labas ng Philippine Territory, bumibilis ang takbo. Bumilis pa ang Bagyong Padol na nasa kategorya bilang Severe Tropical Storm. Namataan ito sa layong 1,680 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon, at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na 110 km/h malapit sa gitna, pagbugso hanggang 135 km/h. Kumikilos itong pakanluran
lumuluran sa bilis na 25 kilometers per hour, at ang lakas ng hangin ay umaabot hanggang 280 kilometro mula sa gitna. Sa susunod na 5 araw, mababa ang posibilidad na direktang maapektuhan ng bagyo ang panahon at karagatan sa bansa. Inaasahang papasok ito sa PAR sa pagitan ng gabi at madaling araw bukas, at posibleng dumaan malapit o sa ibabaw ng Southern Ryukyu Island sa Miyerkules. May uncertainty na pagbabago sa direksyon at lakas ng bagyo, kaya pinapayuhang patuloy na subaybayan ang mga susunod na abiso ukol sa padol. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.